Ayan. Kuya Igan, first of all, congratulations. Thank you. Hindi birong 25 years. Yes, talaga. How does it feel po? Ano no? How does it feel po na kayo yung pioneer and then you're still here? Ako, tanggap ko ng ako, kuya o padre de pamilya ng unang hirit. Hanggang ngayon, nagugulat ako. I consider it blessings and very grateful ako dahil yung ating mga loyal viewers, hindi kami iniwan. Alam mo, in reality, ang TV shows, yung hamon yan is malupit ha. Ang dami ako mismo, personal experience ko, may mga TV shows ako, may mga kaibigan ako na pinakamasakit yung sabihin sa'yo na last episode mo na, last season mo na, o last day. Mahirap yun, masakit. Dahil namuunan ka rin ng oras mo at ng talento mo. Pero having this na 25 years, wow! Diba? Thank you talaga sa management, sa sponsors, sa viewers. At sa lahat ngayon na dahil lumalawak na kami because of the social media platforms, tinitiyak namin na talaga mas pagagandahin pa namin, mas marami pa kaming sorpresa, mas gagalingan pa po namin. And thank you po talaga. And siyempre sa nasa taas, na binigyan pa kami ng 25 years, may mga original kami, umalis, may mga bagong dumating, at may mga yumao rin kaming kasama. So, thank you po kami sa lahat talaga. Beyond words, wala akong mahanap na salita para i-express ko yung nararamdaman ko ngayon dahil nandiyan pa rin kayo for 25 years. At sana for the next, siguro ako 10. Siyempre, claim na natin. 10 or 20 years, or 25 years, 50, another 25 years na. This is such an iconic show ng GMA Public Affairs, no? Kasi, biro mo, 25 years is no Longest. joke. And of course, longest, parang sa Bubblegum din, longest bag gag show, di ba? Any memorable po, top of mind po, while doing unang hirit? Alam mo, every day is ano sa akin memorable one. Nagsimula kami alas 5, sumunod, yung iba, balik kami sa 5:30, nagkaroon ng pandemic. Yun ang pinaka-challenging siguro. Kasi nung pandemic, parang ako lang yung araw-araw na nandun. Yes, because of the news segment. And hindi ko naisip yung danger dahil una, hindi pa naman natin alam ano pwedeng mangyari sa'yo, wala pang bakuna. Pero nandun ako to guide them, to educate them, at syempre entertain mo, mahirap yung nasa bahay ka lang eh. Tapos ako yung papasok, kaya nga yung isa kong mga kasamahan doon, laging pag nakikita ko, o Igan bawal magkasakit. O Igan ingat ka dahil ikaw na lang yung inaasahan that morning. Although, kasamahan ako ni Connie, ni Susan, pero hindi rin sila everyday eh. Hanggang sa, yun nga, na contact trace ako. So, work from home, tuloy pa rin. Yun siguro ang pinaka-challenging and nakapaglingkod ka dun sa ating ika ngay mapanganib na kasaysayan. No? Buong mundo to kasi yung pandemic. Diba? And at least nandun kami. At tinuloy lang namin yung trabaho. Can I just say na unang hirit has been there for a long time, no? And yung personalities po ninyo, i-jive po kayo talaga. On-cam tsaka off-cam yung sinishare po ninyong mga videos. Kaya, patuloy pa rin po nakikita mo ba? And of course, yung stories po tsaka TikTok din na Shaira, ang ganda talaga, nag-jive lang po talaga lang. Parang pamilya and barkada po talaga kayo. Actually, nung nagsimula ako mag-TV, which is hindi ko siya talaga pinlano, no? Hindi ako nagkaroon ng second personality. Kung ano yung nakikita nila on-cam, ganun din ako off-cam. Ang hirap mo, Biro. Pero may certain personality ka on-cam, tapos makikita kanila, mako-compare eh. Alam nila yun eh. Kaya yun sinasabi ko, bakit tumagal daw. Siguro yung sincerity namin sa TV, on air, naramdaman nila yun eh. Yung saya namin, yung lungkot namin, ramdam nila eh. Kaya nga sabi ko, naging part kami ng buhay nila. Di ba, every morning, kasama ka. Di ba, maraming pamilya, tingnan mo, nasa abroad ang tatay o nasa abroad ang nanay. Kami araw-araw kasama niyo eh. Di ba? Mas naging part kami ng buhay nila. And yun nga, very thankful ako. And grateful at may lakas pa ako at may pumapasok pa sa isip ko. Kasi minsan, pag sinabi nilang, nasabi na ni Igan yan eh. Di ba? Baka dumating yung sawa factor. Pero at least everyday, may bago ako naiisip. Sa tulong na rin ng mga new generation na host namin,
para mag-evolve ka, mag-upgrade ka, hindi pwedeng mag-reinvent. Hindi pwedeng ginagawa mo nun mag-adapt ngayon Ibang-iba na ang mundo ngayon. Yes, speaking of reinvention, sina-follow ko rin po kayo sa Instagram po ninyo. Thank you. Ang dami niyo po talagang points doon. Ang dami din nagpa-follow po sa inyo. Thank you. Ang ganda din talaga. Kumbaga, hindi lang po sa TV, mapa-online din po. Kulang kasi ang oras ng TV. Pero mo, 2 hours lang kami mahigit. Yung pagbabalita ko, bawal kang magkomentaryo. Pagdating naman sa radio, 1 hour ka lang. So lahat ng gusto kong sabihin, dun sa social media ko, na audience ko sinishare. That's good. Grabe din talaga Thank you. yung platform. Kailangan may outlet ka Ha? Hindi. Naku, ipunin ko yun. Medyo ano rin po. Ito, stressful. malinis lang po tayo ng konti. Yung Tonight with Arnold Clavio has been my life din kasi tuwing gabi, no? Thursday night po ata yun. Yes. Grabe din talaga. Thursday, Friday, gano'n. And then, nagre-resurface po yung mga full episodes po ninyo sa online, sa YouTube. Namimiss niyo po ba na gumawa ng... Kasi ang galing. Kasi yung Tonight with Arnold Clavio, unang-una, nandun pangalan ko Yeah. Pangalawa, ako talaga, pati sa script, binibigyan nila ako. That's the spec Pero dahil nag-pandemic, live audience kami, isa siya sa medyo nagsakripisyo. And parang sa ngayon, nakabang pa rin ako na kung kailan mabubuhay siya uli sa ere. Pero nakakatuwa na nire-repost, nagkakaroon ng bagong uling audience ang Tonight with Arnold Clavio. And at least, kung hindi man siya mabalik, naging successful ako na naiwan, di ba, sa kamalayan nila. Ang light po talaga. Kasi yun talaga, nung tinanong ako, ano gusto mo? Hard-hitting? Sabi ko, ay gusto ko yung mapanood nila yung the other side ng ganitong tao. Ano yun? Hindi naririnig. So, lahat, politician, showbiz, una nga, na-intimidate sila dahil news personality ako. Yes. Pero after nung every episode, masaya sila Tama. Bakit sila masaya? Kasi akala po namin seryosong-seryoso kayo. Nafe-feel din natin. Pati yung ako, nakilala ng tao na the other side of Egan, di ba? So, Kasi kala po nila pag reporter. nakakamiss. Ayun, isa rin po ng trending yung guest ng SB19. Kamusta po yung experience nyo sa kanila? Nung time na nag-guest sila sa akin, batang-bata Bago. pa sila. Bago lang sila, pero puno yung studio namin. So, ito yung mga hindi pa ako ganun kapamilya sa social media, di ba? So, tinatanong ko, SB19, pero nakita ko agad sa kanila yung kanilang yung passion ba nila, yung talent nila. Grabe. So, nakibagay na rin ako and sabi ko, oy, good luck. Talagang darating ang araw, magtatagumpay kayo. And it's true na madali ako pakiramdam pa na gano'n. And ngayon, nasa na sila. And I'm very happy for them na isa yung tuwak sa pinili nila na mag-guest at magkaroon ng exposure. Ako pa nga yung thankful dahil one of the highest rating namin And sa YouTube din po, ang taas ng views. SB9. Hopefully magkaroon ng twak ulit. Ay, thank you! Diba? And isa ako sa magiging happy. Magdilang anghel ka. Yes. Invite everyone to unang hirit. Okay. Ay, marami ko kami sorpresa sa 25 years naming anniversary. December 6, kita-kita po tayo. Huwag kayong mawawala dahil pangako po, walang iwanan.